Ang sunod-sunod at walang katapusang tunog na iyon ang huling hudyat. Isang mahaba at nakabibinging tunog na nagsasabing wala na, tapos na, huli na ang lahat. Time of death, 7:42 p.m. Ang mga salitang yon ay tila isang matalim na punyal na bumaon sa kanyang puso at nanatili doon, araw at gabi, sa loob ng nagdaang 2 taon. Ang busina ng bus na sinasakyan ni Tessa ay halos kasing ingay ng tunog ng flatline na yon sa kanyang alaala. Huminto ang bus sa isang nakalimutang hintuan sa gilid ng kalsada. Umuulan. Ang mga patak ng ulan sa maruming bintana ay tila mga luhang dumadaloy, kasabay ng mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Lighthouse Bay, sabi ng konduktor. Tila naiinip na. Napabuntong hininga si Tessa. Ito na yon. Ito na ang dulo ng kanyang pagtakbo. Ang lugar kung saan niya susubukang ibaon ang nakaraan. Ang Lighthouse Bay Resort ay isang anino na lamang ng dati nitong karangyaan. Iyon ang unang napansin ni Tessa habang naglalakad siya sa basang daanan papasok. Ang pintura sa malaking arko ng pangalan nito ay nagbabalatan na. Ang hardin na dati sigurong makulay ay nilamon na ng mga ligaw na damo. Amoy dagat, amoy lupa, amoy kalungkutan. Para itong sumasalamin sa kanyang nararamdaman, wasak, naluluma, naghihintay ng katapusan. Ikaw ba si Tessa? Isang matandang babae na nakasuot ng uniforme ng kasambahay ang sumalubong sa kanya sa pinto. Mayroon itong mabait na ngiti. Ako si Manang Flora. Halika, pumasok ka. Kanina pa kayo hinihintay ni Sir Ricardo. Ang loob ng resort ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya, ngunit mas madilim. Ang mga mamahaling muebles ay nababalutan ng alikabok. Tanging ang isang malaking chandelier sa gitna ang nagbibigay ng kaunting liwanag, ngunit maging ang mga bumbilya nito ay hindi kompleto. Dinala siya ni Manang Flora sa isang opisina. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa nara ay nakaupo ang isang lalaki, si Ricardo. Hindi ito katulad ng inaasahan niya. Sa boses nito sa telepono, inakala niyang isa itong masungit at matandang lalaki. Ngunit ang nasa harap niya ay isang lalaking marahil ay nasa early 40s pa lang. May magandang tindig, ngunit ang mga mata nito ay pagod. May malalalim na eye bag sa ilalim ng mga iyon. Tila ilang taon na itong hindi nakakatulog ng mahimbing. Maupo ka, sabi ni Ricardo. Ang boses ay mababa at walang emosyon. Umupo si Tessa. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Tinitigan siya ni Ricardo. Tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang pagkatao. Alam mo ang sitwasyon ng resort na ito. Hindi kami makakapagpasweldo ng malaki. Ang kailangan ko lang ay isang katiwala na mapagkakatiwalaan at isang nurse na titingin sa anak ko. Tumango si Tessa. Naiintindihan ko po, sir. Bakit dito? Tanong ni Ricardo. Diretsahan. Maraming resort sa Batangas. Bakit sa isang palubog ka pa gustong magtrabaho? Naramdaman ni Tessa ang kirot sa tanong na yon. Dahil palubog din ako, gusto niyang isagot. Ngunit sa halip sinabi niya, kailangan ko po ng trabaho, sir. At handa po akong gawin ang lahat. Tumango si Ricardo. Tila kontento na sa sagot. Sige. Manang Flora, we'll show you to your quarters. Mamayang hapunan, ipapakilala kita sa pamilya. Ang hapunan ay tahimik, nakakabingi. Nakaupo sa isang dulo ng mahabang mesa si Ricardo. Sa tabi niya ay isang babaeng nasa edad 50s, si Consuelo, ang tiyahin ni Ricardo. Nakasuot ito ng puting bestida, malinis at plansadong-plansado. Ang ngiti nito ay perpekto, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. At sa tabi ni Consuelo ay si Leo, ang anak ni Ricardo. 16 na taong gulang, ngunit ang mga mata nito ay blanko. Nakatingin lang ito sa kanyang plato, hindi gumagalaw. Payat ang pangangatawan nito at maputla ang balat.
Leo, anak, malambing na sabi ni Consuelo. Inilapit nito ang isang tasa sa bibig ng binatilyo. Heto na ang tsaa mo, para kumalma ang nerbiyos mo. May kakaibang amoy ang tsa. Isang amoy na pamilyar kay Tessa. Amoy ng mga halamang gamot. Pinanood niyang ipainom ni Consuelo ang tsaa kay Leo. Dahan-dahan, ngunit may pilitan. Walang reaksyon si Leo. Magandang gabi po, basag ni Tessa sa katahimikan. Napatingin sa kanya si Consuelo. Ah, ikaw na pala ang bagong katiwala. At nurse, di ba? Mabuti naman. Kailangan talaga namin ng tulong dito. Ang bawat salita ay matamis, ngunit may pait sa ilalim. Bigla, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid. Isang batang server ang hindi sinasadyang nakabitaw sa dala nitong metal na tray. Gumulong ang mga kubyerto sa sahig, lumikha ng isang nakabibinging ingay. Napatalon sa gulat si Manang Flora. Napatayo ng bahagya si Ricardo. Maging si Consuelo ay nagulat. Pero si Leo, hindi man lang kumurap. Nanatiling blanko ang kanyang mga mata. Tila walang narinig. Bingi ang pamangkin ko. Paliwanag ni Consuelo habang pinapakalma ang sarili. Isang trauma mula sa aksidente ng kanyang ina. Mula noon, hindi na siya nakarinig. Ngunit hindi sa mukha ni Leo nakatingin si Tessa. Nakatingin siya sa mga balikat nito. Dahil sa gitna ng katahimikan matapos ang kalabog, sa kabila ng pagiging tila estatwa ni Leo, nakita ni Tessa ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Isang bahagyang panginginig. Isang halos hindi mapansing pagkibot ng mga kalamnan sa balikat ni Leo. Hindi ito reaksyon sa tunog. Ito ay reaksyon sa yanig. Sa vibration, isang malamig na agos ang dumaloy sa buong katawan ni Tessa. Ang instinct ng isang nurse na matagal na niyang sinubukang kalimutan ay biglang nabuhay. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isip. Isang tanong na mapanganib at nakakatakot. Hindi bingi ang bata. Kinagabihan, hindi makatulog si Tessa. Ang imahe ni Leo at ang panginginig ng balikat nito ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Tumayo siya at dumungaw sa bintana ng kanyang maliit na silid. Madilim ang paligid. Tanging ang ilaw mula sa parola sa malayo ang nagbibigay ng paikot-ikot na liwanag. At sa gitna ng kadiliman, may nakita siyang isang anino. Isang babaeng naglalakad palayo sa main house. Si Consuelo, sinundan niya ito ng tingin. Naglalakad ito patungo sa isang maliit at lumanang greenhouse sa pinakadulo ng property. Ang greenhouse na yon na mahigpit na ipinagbawal ni Manang Flora na puntahan ni Numan. Binuksan ni Consuelo ang pinto, pumasok sa loob at muling isinara. Pagkatapos ng ilang sandali, isang mahinang ilaw ang umilaw mula sa loob ng salaming gusali. Napahigpit ang hawak ni Tessa sa kurtina. Ano ang ginagawa ni Consuelo doon sa gitna ng gabi? At ano ang kinalaman ng mga halamang itinatanim niya roon sa blangkong mga mata ni Leo? Ang unang tibok ng duda ay nagsimula nang tumibok sa puso ni Tessa. At alam niya, sa ayaw at sa gusto niya, na hindi niya ito maaaring balewalain. Maaga siyang nagising, dala ng hindi mapakaling diwa. Bago pa man sumikat ang araw, bago pa man magising ang ibang mga kasambahay, dahan-dahang lumabas si Tessa mula sa kanyang silid. Ang ulan ay tumila na, at ang hamog ng umaga ay yumayakap sa mga halaman sa hardin. Ang una niyang tinungo ay ang greenhouse, nakatayo sa harap ng luma at marupok na istruktura. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Ang mga salamin nito ay nababalot ng lumot at dumi. Sinubukan niyang pihitin ang hawakan ng pinto, ngunit gaya ng inaasahan, nakakandado ito. Isang makalawang na kandado ang nakasabit dito, tila matagal nang hindi nabubuksan. Idinikit niya ang kanyang mukha sa salamin, sinubukang silipin ang loob, ngunit wala siyang maaninag, kundi mga anino ng malalaking halaman. Ngunit mayroon siyang naamoy. Isang pamilyar na amoy
na nagmumula sa mga siwang ng greenhouse, ang parehong amoy ng tsa na ipinainom ni Consuelo kay Leo. Mapait, ngunit may halong tamis na nakakahilo. Walang duda. Kung ano man ang sikreto ni Consuelo, naroon sa loob. Maghapon, habang ginagawa ni Tessa ang kanyang mga gawain, ang kanyang mga mata ay palihim na nakamasid kay Leo. Hinahanap niya ng tiyempo, isang pagkakataon para subukan ang kanyang teorya. At dumating ang pagkakataong yon ng hapon ding iyon. Nasa sala si Leo, nakaupo sa kanyang wheelchair at nakatingin sa kawalan, gaya ng dati. Si Ricardo ay nasa opisina nito at si Consuelo naman ay umakyat sa kanyang silid para magpahinga. Si Tessa lang at si Leo ang naroon. Habang nagpupunas ng mga muebles, kinuha ni Tessa ang kanyang luma at gasgas ng cellphone. Itinago niya ito sa ilalim ng basahan na hawak niya. Pasimple niyang pinindot ang volume button para iset ito sa vibrate mode. Kumakabog ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesang katabi ni Leo. Nagkunwari siyang masinsinang pinupunasan ng ibabaw nito. At sa isang mabilis ngunit maingat na kilos, inilapag niya ang cellphone sa mesa. Halos 1 pulgada lang ang layo mula sa kamay ni Leo na nakapatong sa armrest. Pagkatapos ay naghintay siya. 1 segundo, 2, 3. Walang nangyari. Nagsimula na ng manlumo si Tessa. Baka nga nagkamali lang siya. Baka guni-guni lang niya ang lahat. Ngunit bago pa niya kunin muli ang cellphone, nangyari ito. Isang bahagyang paggalaw. Ang mga daliri ni Leo sa kanyang kandungan ay bahagyang kumuyom. Halos hindi mahahalata. Ngunit nakita ito ni Tessa. Malinaw na malinaw. Isang hindi sinasadyang reaksyon sa mahinang panginginig ng cellphone. Tagumpay. Ang kanyang hinala ay tama. Ngunit ang maliit na tagumpay na yon ay agad na palitan ng takot. Mukhang napapadalas ang pagpunas mo sa mesang yan, Tessa. Halos mapatalon si Tessa sa gulat. Sa likod niya, nakatayo si Consuelo. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, malamig at mapanuri. "Ma'am Consuelo," nanginginig na sabi ni Tessa. Dali-daling kinuha ang cellphone at ibinulsa. "Sinisigurado ko lang po na malinis." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Consuelo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi ngumingiti. Lumapit ito kay Tessa at hinaplos ang ibabaw ng mesa gamit ang kanyang daliri. Tinitingnan kung may alikabok pa. "Napapansin kong masyado kang interesado sa pamangkin ko," sabi ni Consuelo sa mahinang boses, ngunit may bigat ang bawat salita. "Pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, ngunit hayaan mo na ang mga doktor na mag-isip para sa kanya." Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Tessa. "Ang trabaho mo ay maglinis, Tessa, hindi mag-diagnose. Malinaw ba?" Tumango na lang si Tessa, hindi makapagsalita. Naramdaman niya ang babala. Malinaw na malinaw. Kinagabihan, muling binangungot si Tessa. Nasa isang pamilyar na silid siya ng ospital. Ang amoy ng antiseptic, ang lamig ng aircon, at ang tunog. Ang walang tigil na tunog ng isang heart monitor na nagiging isang diretsong linya. Time of death, 7:42 p.m. Ang mukha ng pasyente ay malabo, ngunit ang pakiramdam ng kabiguan ay malinaw. Ang pagkakasala, ang bigat ng isang buhay na nawala sa kanyang mga kamay. Nagising siyang humihingal, pawis na pawis. Ang bangungot na yon ang laging nagpapaalala sa kanya kung bakit siya tumakas, kung bakit siya nagtatago sa lugar na ito. Isa siyang yaya na nabigo. Sino siya para subukang maging isang tagapagligtas? Pinilit niyang kalimutan ang lahat. Pinilit niyang sabihin sa sarili na bukas, gagawin na lang niya ang kanyang trabaho. Maglilinis, magsisilbi, at pipiitin ang kanyang mga mata sa katotohanan. Pero tila may ibang plano ang tadhana. Kinabukasan, habang inilalabas niya ang mga basura, isang bagay ang kumislap malapit sa basurahan sa likod ng kusina, ang basurahan na malapit sa greenhouse.
Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Isang maliit na bote na babasagin. Walang laman. Ang etiketa nito ay halos natuklap na, ngunit nababasa pa rin ang isang salita na nakasulat dito. Isang pangalan ng halaman na pamilyar sa kanya mula sa kanyang mga lumang libro sa medisina. Serpentina somnia, isang halamang gamot na may malakas na pampakalma, isang lunas sa insomnia at anxiety kung nasa tamang dosis. Ngunit kung mali ang dosis, kung gagamitin araw-araw, maaari itong magdulot ng unti-unting paghina ng mga kalamnan, pagkalito, at sa katagalan. Isang uri ng paralysis na ginagawang bilanggo ang isang tao sa sarili niyang katawan. Nanlamig ang buong katawan ni Tessa habang nakatitig sa bote. Hindi na ito hinala. Hindi na ito teorya. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang lason. Ang bigat ng mundo ay nasa mga balikat ni Ricardo. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina, tanging ang ilaw mula sa kanyang cellphone ang nagsisilbing liwanag. Kakababa lang niya ng telepono. Ang boses sa kabilang linya, malamig at walang awa, ay nag-iwan ng lason sa kanyang isipan. Huling babala na to, Ricardo. Bayaran mo ang utang mo o sa susunod, hindi na lang pinto ng resort mo ang sisirain namin. Napapikit siya ng mariin. Ang utang. Ang mga utang na minana pa niya sa mga maling desisyon ng kanyang ama at pinalala ng biglaang pagkamatay ng kanyang asawa. Sinubukan niyang isalba ang Lighthouse Bay. Ito na lang ang natitirang alaala ng kanyang asawa, ang pangarap nilang dalawa. Ngunit ngayon, ang pangarap na yon ay unti-unti nang nagiging isang bangungot na lulunod sa kanya. Sa galit at kawalan ng pag-asa, sinuntok niya ang pader sa kanyang tabi. Isang mapurol na sakit ang gumapang sa kanyang mga buko, ngunit binaliwala niya ito. Ang sakit sa loob niya ay higit na mas matindi. "Sir?" Isang mahinang katok sa pinto, kasunod ng isang nanginginig na boses. Nag-angat ng tingin si Ricardo. Nakatayo sa siwang ng pinto si Tessa, ang bagong katiwala. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Ano ang kailangan mo?" Inis na tanong niya. Wala siyang panahon para sa mga empleyado ngayon. Pumasok si Tessa sa loob. Dahan-dahang isinara ang pinto. Sa isang kamay, may hawak siyang isang maliit na bote. Nanginginig ang kamay na yon. "Sir, pasensya na po sa abala," panimula niya. "Pero may kailangan po kayong makita." Inilatag niya ang maliit na bote sa ibabaw ng mesa ni Ricardo. Napakunot ang noo ni Ricardo. "Ano yan? Basura?" "Nakita ko po yan sa basurahan malapit sa greenhouse." Paliwanag ni Tessa. Ang boses ay halos pabulong. Ang pangalan po ng halamang nakasulat dyan ay Serpentina somnia. Isa po itong herbal sedative. Pero kung sobra-sobra ang dosis, huminto si Tessa. Tila naghahanap ng lakas ng loob. "Sir Ricardo, ang anak niyo po." Hindi po siya bingi. Tinitigan ni Ricardo si Tessa, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pagkatapos, isang malakas na tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawa na walang saya, puno ng pait. "Ano ang pinagsasabi mo?" sabi niya, tumatayo. "Nababaliw ka na ba? Nakita mo ba ang mga resulta ng test niya?" Ang sabi ng pinakamagagaling na doktor, trauma ang dahilan kung bakit hindi siya makarinig. Isang psychological condition. "Hindi po, sir," giit ni Tessa, hindi umaatras. "Nakita ko po. Nagre-react siya sa vibrations. Ang gamot na to. Ito po ang dahilan kung bakit parang wala siyang reaksyon. Pinahihina nito ang katawan niya. Ginagawa siyang bilanggo sa sarili niyang isip." Sumabog ang galit ni Ricardo. At sino ka para sabihin yan? Isang hamak na katiwala. Baka naman gumagawa ka lang ng kwento para makakuha ng atensyon? O baka pera ang gusto mo? Ang mga salita ay matalim. Idinisenyo para saktan siya, para paalisin siya. Ngunit hindi natinag si Tessa. Nakita ni Ricardo ang takot sa mga mata nito. Ngunit nakita rin niya ang isang bagay
na mas malakas. Paninindigan. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Tessa, ngunit hindi nagbago ang kanyang boses. Sir, maaring nawala na sa akin ang lisensya ko, pero hinding-hindi ko po nakalimutan kung paano maging isang nurse. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo, at sa isang iglap, ang lahat ng galit ni Ricardo ay tila naglaho, napalitan ng pagkabigla. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon para patunayan to. Para sa anak ninyo. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa opisina. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng alon mula sa labas at ang malakas na pagtibok ng puso ni Ricardo. Ang sinasabi ng babaeng ito ay kabaliwan. Imposible. Ang tiyahin na niya si Consuelo na nag-alaga sa kanya mula nang mamatay ang kanyang ina ay hindi kailanman gagawa ng ganoon. Ngunit, ang mga doktor ay sumuko na. Sinabi nilang walang lunas para kay Leo, walang pag-asa. At heto ang isang babaeng estranghero na may daladalang isang maliit na bote at isang teoryang hindi kapanipaniwala. Ngunit nag-aalok ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Tinitigan ni Ricardo ang pagod, ngunit determinadong mukha ni Tessa. Tinitigan niya ang maliit na bote sa mesa. At naisip niya ang mga blangkong mata ng kanyang anak. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, bumuntong hininga siya. Isang hininga ng pagsuko at pagtanggap. Sige, sabi niya. Ang boses ay pagod ngunit malinaw. Isang pagkakataon. Tumingin siya kay Tessa. Ang unang sinag ng pagtitiwala ay nabubuo sa kanyang mga mata. Paano natin gagawin? Ang dilim ng opisina ni Ricardo ay naging kanlungan nila. Doon, sa mga oras na tulog na ang buong kabahayan, lihim silang nagpulong. Ang bawat salita ay pabulong. Ang bawat kilos ay maingat. Kailangan nating gawin ito sa oras na wala si tita, sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng bigat. Ang pagsasabi lamang ng pangalan ng kanyang tiyahin sa kontekstong ito ay tila isang pagtataksil na mahirap lunukin para sa kanya. Karaniwan po siyang nagpapahinga sa kanyang silid pagkatapos mananghalian, sagot ni Tessa. Maari ko po siyang abalahin, magtatanong ako tungkol sa mga panlinis o kung anuman, para lang masigurado na mananatili siya sa itaas. Tumango si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa plano na iginuhit nila sa isang maliit na papel. At habang ginagawa mo yon, susubukan ko ito. Itinuro niya ang isang bagay sa sulok ng kanyang opisina na nababalutan ng puting tela. Nang alisin niya ang takip, lumitaw ang isang maliit at antigong music box na gawa sa kahoy. Sa asawa ko to, sabi ni Ricardo. Ang boses ay biglang lumambot. Mahilig siya sa musika. Hindi man ito maririnig ni Leo, pero ang vibrato nito, malakas. Napatingin si Tessa sa lalaki. Sa sandaling iyon, hindi ito ang amo niyang pagod at masungit. Ito ay isang amang nagdadalamhati, isang asawang nangungulila na kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. Sa pag-abot ni Ricardo sa music box, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy mula sa kamay nito hanggang sa kanyang buong katawan. Mainit. Magaspang dahil sa kalyo, ngunit sa ilalim niyon ay isang lambot na hindi niya inaasahan. Agad binawi ni Tessa ang kanyang kamay. Nag-iwas siya ng tingin. Naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sige po, sir. Yan na po ang gagawin natin. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata na tila nagulat din si Ricardo sa nangyari. May isang segundong katahimikan na mas makahulugan kaysa sa anumang salita. Kinabukasan, ang bawat minuto ay tila isang karayom na tumutusok sa kaba ni Tessa. Pagkatapos ng pananghalian, gaya ng inaasahan, umakyat si Consuelo sa kanyang silid. Ito na ang hudyat. Humigpit ang pagkakakapit ni Tessa sa hawak niyang basahan. Naglakad siya papunta sa pasilyo
kung saan nakapwesto si Leo malapit sa malaking bintana na tanawang dagat. Mula doon, kitang-kita niya ang pinto ng opisina ni Ricardo. Bumukas ang pinto. Lumabas si Ricardo, hawak ang music box. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa loob ng isang segundo. Isang segundong puno ng takot at determinasyon. Tumalikod si Tessa at nagsimulang umakyat sa hagdanan, papunta sa silid ni Consuelo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto. Sino yan? Ang matinis na boses mula sa loob. Si Tessa po, Ma'am Consuelo. Sagot niya, sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Itatanong ko lang po sana kung saan nakalagay yung bagong floor wax. Paubos na po kasi yung nasa baba. Ilang segundo ng katahimikan. Nasa ilalim ng lababo sa kusina. Hindi ka ba nagtatanong kay Manang Flora? May halong iritasyon sa boses nito. Pasensya na po, ma'am. Salamat po. Mabilis na bumaba si Tessa. Ang puso niya ay dumadagundong. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi sa sala. Sapat lang ang layo para hindi mapansin, ngunit sapat na malapit para makita ang lahat. Nakita niya si Ricardo na dahan-dahang lumapit kay Leo. Lumuhod ito sa harap ng kanyang anak. Dahan-dahan na parang isang banal na bagay, inilapag niya ang music box sa sahig na gawa sa kahoy malapit sa mga paa ni Leo. Pinihit ni Ricardo ang susi sa likod nito. Walang maririnig na musika, ngunit alam ni Tessa na sa loob ng maliit na kahon, ang mga mekanismo ay gumagalaw. Lumilikha ng isang banayad at tuloy-tuloy na panginginig na gumagapang sa sahig na kahoy. Nag-antay sila. Ang buong mundo ni Tessa ay tila huminto sa pag-ikot. Sa unang 10 segundo, walang nangyari. Nakatingin lang si Leo sa bintana. Blanko pa rin. Naramdaman ni Tessa ang panlalamig. Isang pamilyar na pakiramdam ng kabiguan. Ngunit pagkatapos, ang kanang paa ni Leo, dahan-dahan, halos hindi gumagalaw, ngunit umuusad. 1 sentimetro, 2. Ang sapatos nito ay dahan-dahang gumagapang palapit sa direksyon ng music box na tila isang halaman na uhaw na naghahanap ng tubig. Napatakip ng bibig si Ricardo upang pigilan ang isang hikbi. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagod, ngayon ay nanlalaki sa pagkamangha at napupuno ng luha. Nag-angat siya ng tingin, hinahanap ang mga mata ni Tessa. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Tessa ang lahat. Isang tingin ng pasasalamat, isang tingin ng pag-asa, isang tingin na nagsasabing, tama ka. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Tessa. Tinutunaw ang yelo na matagal nang namuo roon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman niyang may nagawa siyang tama. Ngunit sa gitna ng matamis na sandaling iyon, isang malamig na anino ang tila dumaan sa kanyang likuran. At isang boses, malambing na ngunit puno ng yelo, ang bumulong mula sa likod niya. Mukhang nagkakamabutihan na kayo ni Ricardo. Mabuti naman. Nanigas si Tessa sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Si Consuelo. Ang imahe ng gumagalaw na paa ni Leo ay nakatatak sa isipan ni Ricardo. Isa itong milagro. Isang maliit na sinag ng liwanag sa madilim na kuweba kung saan siya matagal nang naninirahan. Pagkatapos ng gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang natutulog na anak, isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili. Hindi na muling hahayaan ni Ricardo na may manakit kay Leo. Hindi na muli. At sa ilalim ng pangakong iyon, isang itim na galit ang kumukulo. Isang galit na nakatuon sa iisang tao. Kinabukasan, ang galit na yon ay isang bagyo na sa loob niya. Hindi na siya makapaghintay. Ang bawat tasa ng tsaa na nakikita niyang inihahanda ni Consuelo ay tila isang tasa ng lason. Ang bawat malambing na salita nito para kay Leo ay isang kasinungalingan na sumusugat sa kanyang pandinig. Hinanap niya ito. Nakita niya ang kanyang tita Consuelo sa sala, abala sa pag-aayos ng mga puting rosas sa isang florera. Perpekto, kalmado,
isang larawan ng kabutihan. Ang pagkukunwaring iyon ang lalong nagsindi sa kanyang galit. Tita, sabi ni Ricardo, ang boses ay mababa at kontrolado. Ngunit may panginginig ng puot. Lumingon si Consuelo, isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. "Oh, Ricardo, mabutit nandyan ka. Tingnan mo itong mga rosas, hindi ba't kay ganda?" Hindi pinansin ni Ricardo ang mga bulaklak. Lumakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Leo. Nawala ang nangiti ni Consuelo, napalitan ng isang kunot noong pag-aalala. May problema ba sa kanya? Masama ba ang pakiramdam niya? "Huwag ka nang magkunwari, tita." Halos pasigaw na, sabi ni Ricardo. Alam ko na. Alam ko na ang ginagawa mo sa kanya." Ngunit bago pa man makasagot si Consuelo, bago pa man mailabas ni Ricardo ang lahat ng kanyang galit, isang matinis na tunog ng humaharurot na sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng umaga, na sinundan ng isang malakas na kalabog ng bakal sa bakal. Nagkatinginan sila. Mabilis na tumakbo si Ricardo palabas. Sa tarangkahan, isang itim na van ang sapilitang pumasok. Sinira ang lock ng gate. Mula roon ay bumaba ang 4 na lalaking may masasamang itsura. Sa unahan nila ay ang lalaking tumawag sa kanya kagabi, ang amo ng mga nagpapautang. "Magandang umaga, Ricardo." Sigaw nito, isang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. "Mukhang nakalimutan mo yata ang usapan natin." Naramdaman ni Ricardo ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Kahihiyan, galit. "Wala tayo mo sa usapan. Lumayas kayo sa pamamahay ko." Nagtawanan ang mga lalaki. "Pamamahay mo? Sa pagkakaalam ko, malapit na itong mapasa amin." Pumasok sila sa loob ng resort, sa main lobby, na parang sila ang may-ari. Ang mga naglilinis na staff, kasama na si Manang Flora, ay nagsipagtakbuhan sa takot. "Nasaan ang bayad, Ricardo?" Tanong ng pinuno. Idinuldol ang daliri sa dibdib ni Ricardo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ricardo si Tessa na nagmamadaling lumabas mula sa kusina. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. "Sir, anong nangyayari?" Tanong niya. "Huwag kang makialam dito, Tessa," sigaw ni Ricardo. Ngunit huli na. "Aba, may bago ka palang chicks dito," sabi ng isa sa mga goons at tinangkang hawakan si Tessa. "Subukan mo," sigaw ni Ricardo. Handang sumuntok. Ngunit 2 lalaki ang mabilis na humawak sa kanyang mga braso. Wala siyang magawa. Pakiramdam niya ay isa siyang leon na tinanggalan ng pangil. Itinulak ng lalaki si Tessa nang subukan nitong pumalag. "Umalis ka dito, miss." Napaupo si Tessa sa sahig. Isang pulang galitang kumulo sa dibdib ni Ricardo. Ipinaglaban niya ang mga humahawak sa kanya, ngunit masyado silang malakas. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, nakita niya ang kanyang tita Consuelo, nakatayo roon, takip ang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa kunwaring pagkatakot. Pinapanood ang kanyang kahihiyan, ang kanyang pagiging inutil. "Tama na yan," sabi ng pinuno sa kanyang mga tauhan. Tumingin ito kay Ricardo na may pagbabanta. "Isang linggo, Ricardo. Isang linggo. Kung wala pa ang pera, babalikan kita at sisiguraduhin kong pati pamilya mo madadamay." Tumalikod na sila para umalis. Naiwan si Ricardo na humihingal sa galit at kahihiyan, habang tinutulungan ni Manang Flora si Tessa na tumayo. Ngunit bago tuluyang makalabas ang pinuno, lumingon ito sa direksyon ng hagdanan, kung saan nakatayo si Consuelo. Bahagya itong yumuko, isang kilos ng paggalang na hindi inaasahan. At sa isang boses na sapat lang para marinig, sinabi nito, "Pasensya na po, Ma'am Consuelo, sa abala." Narinig yon ni Ricardo. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo na tumusok sa kanyang puso. At sa isang iglap, ang lahat ay tumigil. Ang galit, ang kahihiyan,
lahat ay napalitan ng isang nakakakilabot na pag-unawa. Ang lalaking nagpapautang sa kanya. Ang lalaking sumisira sa kanyang buhay. Kilala ang kanyang tiyahin. Ang mga salitang yon ay umalingaungaw sa isipan ni Ricardo, paulit-ulit, na parang sirang plaka. Pasensya na po, Ma'am Consuelo, sa abala. Isang kasinungalingan. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Matapos umalis ang mga goons, ang lobby ay naiwan sa isang nakakabinging katahimikan. Lahat ng mga empleyado ay nakayuko, takot mag-angat ng tingin. Si Tessa, na nakatayo na, ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi siya nakikita ni Ricardo. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Ang muka ay basang-basa sa mga pekeng luha. Ricardo, anak. Diyos ko, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong ni Consuelo. Ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Ricardo. Hinintay niyang makababa ito. Nang nasa harapan na niya ang kanyang tiyahin, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay malamig na parang yelo. Tita, ano ang ibig sabihin nito? Anong ibig mong sabihin? Kilala mo sila, sabi ni Ricardo. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Bakit, tita? Bakit mo ginagawa to sa akin, sa pamilya natin? Biglang nagbago ang anyo ni Consuelo. Ang pag-aalala ay napalitan ng pighati. Humagulgol ito, isang tunog na nakakadurog ng puso. Kung ito'y totoo. Patawarin mo ako, Ricardo. Patawarin mo ako, sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Sinubukan ko lang tumulong. Nakita kong hirap ka na sa mga utang mo, kaya kinausap ko sila. Sinubukan kong makipag-areglo ng palihim para hindi ka na mamroblema pa. Isang perpektong paliwanag, isang kwento na gugustuhin ni Ricardo na paniwalaan, ngunit ang ebidensya ng lason, ang gumalaw na paa ni Leo, hindi na siya muling magpapabulag. Hindi ako naniniwala sa'yo, mariing sabi ni Ricardo. Ang mga luha ni Consuelo ay biglang tumigil. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Ricardo ang isang bagay sa mga mata nito. Isang kislap ng galit. Ngunit mabilis din itong nawala. Napalitan muli ng kalungkutan. Sakit naman ang sinabi mo, Ricardo, sabi nito. Ang boses ay basag. Tumingin ito sa paligid na parang may hinahanap. Matagal ko nang gustong kalimutan ang lahat ng sakit, ang lahat ng alaala. Naglakad ito papunta sa isang lumang baul sa gilid ng sala, kung saan nakatago ang ilang mga gamit ng yumaong asawa ni Ricardo. Binuksan niya ito. Panahon na siguro para itapon ang mga ito, para makapagsimula tayong muli. Nagsimula siyang maglabas ng mga gamit, isang lumang libro, isang pinatuyong bulaklak. At pagkatapos, tila sinadya ng tadhana, natabig niya ang isang maliit na kahon. Bumagsak ang kahon sa sahig. Ang takip nito ay bumukas at kumalat ang laman sa sahig na kahoy, isang lumang litrato at isang folder ng mga dokumento. Automatikong yumuko si Ricardo para tulungang pulutin ang mga ito. Ngunit nang hawakan niya ang litrato, nanigas siya. Ang mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Nasa larawan ng kanyang pinakamamahal na asawa, si Elena. Nakahiga ito sa isang kama sa ospital. Payat at maputla. Ngunit may isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. At sa tabi niya, nakasuot ng puting uniforme ng nurse na may parehong matamis na ngiti ay si Tessa. Nabitawan ni Ricardo ang litrato na parang napaso. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang paghinga ay nabara sa kanyang lalamunan. Kasabay ng pagpulot niya sa litrato, nakuha ni Consuelo ang folder. May luhang tumulo mula sa mga mata ni Consuelo. Inabot nito ang folder kay Ricardo. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ricardo, patawarin mo ako, sabi nito. Ang boses ay basag sa pighati. Hindi ko sinasadyang itago to. Ayokong dagdagan pa ang sakit na nararamdaman mo. Pero
Pero kailangan mong malaman ang totoo. Binuksan ni Ricardo ang folder. Isang medical report. Isang report ng isang insidente. At sa itaas, malinaw na nakasulat ang pangalan ng nurse on duty, Tessa Villanueva, tungkol sa babaeng pumatay sa asawa mo. Sakto sa oras na yon, pumasok si Tessa sa sala. Nagmamadali, marahil ay para tingnan kung ayos lang si Ricardo matapos ang kaguluhan. Huminto siya sa may pintuan, ang muka ay puno ng pag-aalala. Sir Ricardo, okay ka lang? Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin dahil ang tingin ni Ricardo ay lumipat mula sa litrato, sa folder, patungo sa kanya. Ang pagkalito, ang pagkabigla, ang pag-asa. Lahat ng iyon ay nawala sa mga mata ni Ricardo. Napalitan ito ng isang bagay na mas masahol pa sa galit. Isang malamig at nakamamatay na puot. Isang tingin ng sukdulang pagtataksil. Nakatayo si Tessa sa may pintuan, walang kamalay-malay, habang ang buong mundo nila ay gumuho sa isang iglap. Ang bawat tibok ng puso ni Ricardo ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang litrato sa kanyang kamay ay naging 1,000 kilo ang bigat. Ang pangalan sa medical report ay isang tatak na bakal na ipinapaso sa kanyang utak. Tessa Villanueva. Sir Ricardo? Ulit ni Tessa, dahan-dahang lumapit. May problema po ba? Ang boses niya. Ang boses na yon na ilang oras lang ang nakalipas ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngayon, ang boses na yon ay tunog ng isang ahas na gumagapang sa kanyang tainga. Totoo ba to? Ang sigaw ni Ricardo ay isang pagsabog, puno ng sakit at galit na hindi niya na kayang itago. Inihagis niya ang litrato sa sahig sa paanan ni Tessa. Gumulong ito at tumigil. Ang nakangiting mukha ng kanyang asawa at ni Tessa ay nakatingala sa kanila. Isang larawan ng isang masayang nakaraan na ngayon ay isa ng bangungot. Sagot! Napayuko si Tessa at pinulot ang litrato. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Naging kasing putla siya ng kanyang uniforme. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at takot, tila nakakita ng multo. Sa saan? Saan niyo po ito nakuha? Nanginginig niyang tanong. Huwag mo akong tanungin. Sigaw ulit ni Ricardo. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tinanong kita, ikaw ba to? Totoo ba ang lahat ng ito? Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Tessa. Mga luha ng pagkakasala. Ang pananahimik niya ay isang pag-amin. Oo po. Halos hindi marinig na sagot niya. Pero sir, isa po yung aksidente. Isang pagkakamali. Sinubukan niyang magpaliwanag. Ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol sa gitna ng mga hikbi. May hindi po pagkakaunawaan sa dosage ng gamot. Pinagbayaran ko po iyon. Tinanggalan po ako ng lisensya. Binago nito ang buong buhay ko. Ngunit hindi na naririnig ni Ricardo ang mga paliwanag. Ang naririnig na lang niya ay ang salitang pagkakamali at gamot. Isang tawang mapait at puno ng sakit ang kumawala sa kanya. Pagkakamali? Sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Pinatay mo ang asawa ko at tinatawag mo lang iyong isang pagkakamali? Hindi po sa ganun, sir, pakiusap. Kaya pala. Pagpapatuloy ni Ricardo, tila ngayon lang niya naunawaan ang lahat. Kaya pala alam na alam mo ang tungkol sa mga gamot. Kaya pala napakabilis mong malaman ang tungkol kay Leo. Dahil alam mo ang epekto ng mga yan. Baka kasabwat ka pa sa lahat ng to. Hindi, mariing tanggi ni Tessa, nasasaktan sa paratang. Hinding-hindi ko po magagawa yon. Ngunit huli na ang lahat. Ang marupok na tulay ng tiwala na kanilang sinimulang itayo ay gumuho na, nasunog at naging abo. Sa isipan ni Ricardo, si Tessa ay hindi na isang tagapagligtas.
Siya ang anghel ng kamatayan na bumalik para tapusin ang kanyang sinimulan. Isang malaking pagkakamali rin na pinagkatiwalaan kita, sabi ni Ricardo. Ang bawat salita ay tinitimbang at binitiwan na parang bato. Tumingin siya sa babaeng nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa. At ngayon ay nagdulot ng isang sakit na higit pa sa kanyang inaakala. Lumayas ka. Sir, pakiusap. Pakinggan niyo po muna Sinabi kong lumayas ka. Sigaw niya Saw. Ang boses ay basag na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Lumayas ka. Sa bawat sigaw niya, isang piraso ng kanyang puso ang tila nadudurog. Nakatayo sa gilid si Consuelo, tahimik na lumapit kay Ricardo at hinahaplos ang kanyang likod. Isang kilos ng pekeng pakikiramay. Ngunit sa ibabaw ng balikat ni Ricardo, ang mga mata nito ay nakatingin kay Tessa. Isang tingin ng absolutong tagumpay. Napayuko na lang si Tessa. Talunan. Wala nang natirang lakas para ipaglaban ang sarili. Ang hatol ay naibigay na. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang palayo ay tila 1 milya ang bigat. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, biglang bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa nasirang tiwala at mga pusong nawasak. Naglakad si Tessa papalayo sa ilalim ng ulan. Walang direksyon, walang pag-asa. Iniwan niya sa likod ang lalaking sinimulan na niyang mahalin at ang huling pagkakataon para sa kanyang kaligtasan. Ang silid ni Tessa ay maliit at simple, ngunit sa loob ng ilang linggo, ito ang naging kanyang munting mundo. Ngayon, ang mundong iyon ay tila lumiliit. Sinisiksik siya hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang bawat damit na tinutupi niya at inilalagay sa kanyang luma at punit-punit ng bag ay tila isang piraso ng kanyang nawasak na pangarap. Ang pangarap na makapagsimula muli. Ang pangarap na makatakas sa mga anino ng kanyang nakaraan, ngunit ang nakaraan ay humabol sa kanya. At sa pagkakataong ito, sinira nito hindi lamang ang kanyang kinabukasan, kundi pati na rin ang puso niya. Ang mga salita ni Ricardo ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Lumayas ka. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Ang sakit ay higit pa sa sampal, higit pa sa suntok. Ito'y isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Pinahid niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tapos na ang pag-iyak. Wala nang luhang mailalabas pa. Tanging isang blangkong pakiramdam na lang ang natitira. Isang malawak at malamig na kawalan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lukot na tiket ng bus. Isang tiket na walang patutunguhan. Tinitigan niya ito. Ito na lang ang meron siya. Isang piraso ng papel na magdadala sa kanya palayo, pero hindi niya alam kung saan. Samantala, sa kabilang bahagi ng resort, isa pang kaluluwa ang nalulunod. Nakaupo si Ricardo sa dilim ng kanyang opisina. Ang mamahaling bote ng brandy sa kanyang mesa na karaniwang binubuksan lang niya sa mga espesyal na okasyon ay halos wala ng laman. Ang alak ay hindi nakatulong para alisin ang sakit. Bagkus ay pinalala pa nito ang apoy ng galit at pighati sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang wedding picture nila ni Elena na nakapatong sa mesa. Hinaplos niya ang salamin, ang malamig na imahe ng babaeng pinakamamahal niya. Patawarin mo ako, mahal. Bulong niya sa kawalan. Nabigo ako. Nabigo akong protektahan ka. Nabigo akong protektahan ang anak natin. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Si Consuelo ay pumasok. May dalang isang tasa ng mainit na tsa. Ang parehong tsa. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Ricardo na hindi ito para kay Leo. Para ito sa kanya. Ricardo, anak, malambing nitong sabi. Inilapag ang tasa sa mesa. Huwag mong masyadong dibdibin. Isang manloloko lang ang babaeng iyon. Isang oportunista na ginamit ang kahinaan natin. Hindi sumagot si Ricardo.
Nakatitig lang siya sa larawan. Umupo si Consuelo sa tapat niya. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso, puno ng praktikalidad na tila sinasadyang maging malamig. Wala na siya. Ngayon, kailangan nating harapin ang katotohanan. Ang mga utang, ang resort na ito, huminga ito ng malalim. May solusyon ako, Ricardo. Isang paraan para matapos na ang lahat ng paghihirap na ito. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Sa ibabaw ng litrato ni Elena. Sa tabi nito, inilapag niya ang isang itim at mamahaling pluma. Ito ang kontrata, paliwanag niya. Isang grupo ng mga investor. Matagal na nilang gustong bilhin ang Lighthouse Bay. Ang alok nila ay sapat para mabayaran ang lahat ng utang mo at may matitira pa para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo dito, malayo sa lahat ng masasakit na alaala. Ang mga salita ni Consuelo ay tila isang awit ng sirena, mapang-akit at nakamamatay, kalimutan, makalimot, iwanan ng lahat. Para sa kinabukasan mo, Ricardo, pagpapatuloy niya, itinutulak ng bahagya ang mga dokumento palapit sa kanya. Para makalimot ka na. Mula sa kanyang wheelchair sa sala, nakabukas ng bahagya ang pinto ng opisina. Nakikita ni Leo ang lahat. Nakikita niya ang kanyang ama, wasak at talunan. Nakikita niya ang kanyang tita Consuelo. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay may kislap ng isang mangangaso na malapit nang makuha ang kanyang bida. Isang bagay sa loob ni Leo ang sumisigaw. Isang tinig na walang tunog. Huwag, Papa. Huwag. Sinubukan niyang gumalaw. Ipinagsama niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas, ang lahat ng kanyang kalooban. Pinilit niyang tumayo. Ngunit ang kanyang mga binti, na pinahina ng matagal na pagkakaupo at ng lason, ay hindi sumunod. Sinubukan niyang sumigaw. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol. Isang tunog na halos hindi marinig. Ang kanyang puso ay puno ng desperasyon. Sa loob ng opisina, tinitigan ni Ricardo ang kontrata. Ang mga salita ay lumalangoy sa kanyang paningin. Vaguely, nakita niya ang mga terminong Deed of Absolute Sale. Ang diwa niya ay pagod na. Pagod na siyang lumaban. Dahan-dahan, kinuha niya ang pluma. Ang dulo nito ay malamig sa kanyang mga daliri. Ang mga mata niya ay walang emosyon, walang buhay. Isang basag na salamin na sumasalamin sa kanyang nasirang kaluluwa. Idiniin niya ang dulo ng pluma sa papel, sa linya sa ilalim ng kanyang pangalan, ang lugar kung saan isusuko na niya ang lahat. Ang dulo ng pluma ay dumampi sa papel. Ang itim na tinta ay handa ng dumaloy, handa ng selyuhan ang kanyang pagsuko. Isang pirma na lang, isang kumpas ng kamay, at lahat ng ito ay matatapos na. Ngunit sa sandaling iyon, sa bingit ng kawalan, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Hindi ito malinaw, tila isang panaginip na pilit niyang hinuhuli. Gabi. Umuulan din noon. Nakaupo sila ni Elena sa veranda. Pinagmamasdan ang parola. Masaya sila. Biglang sinabi ni Elena, sa isang boses na halos pabulong, Ricardo, mahal mo ba si Tita Consuelo? Nagulat siya sa tanong. Oo naman. Pamilya natin siya. Bakit mo natanong? Hindi sumagot agad si Elena. Tumingin lang ito sa dagat. Pagkatapos sinabi nito, wala lang. Minsan kasi, ang paraan ng pagtingin niya sa'yo, iba. Mag-ingat ka sa kanya, mahal. Binaliwala niya yon noon. Inisip niyang dala lang yon ng pagod at sakit ni Elena. Isang walang basehang selos, ngunit ngayon, ang mga salitang yon ay bumalik na parang isang kulog. Mag-ingat ka sa kanya, mahal. Kasabay ng pagyanig ng kanyang alaala, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng opisina. Crash! Isang malakas na pagkabasag ng porselana.
Napalingon si Ricardo sa direksyon ng pinto na bahagyang nakabukas. Sa sahig, sa labas lamang ng opisina, ay nagkalat ang mga piraso ng isang basag na plorera. At sa tabi nito, nakita niya ang kanyang anak. Nakatayo si Leo, nanginginig. Nakakapit sa gilid ng wheelchair para sa suporta, ngunit nakatayo. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang maliit na plorera mula sa mesang katabi niya. Ang mga mata ni Leo, hindi na ito blanko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Ricardo ang isang bagay sa mga mata ng kanyang anak. Isang desperadong pagsusumamo, isang sigaw na walang salita. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay sa kontrata, pagkatapos ay kay Consuelo. Anak? Bulong ni Ricardo. Nagulat din si Consuelo. Mabilis siyang tumayo. Naku, Leo, anong ginagawa mo? Baka masugatan ka. Sinubukan niyang lapitan ang binatilyo, ngunit umatras si Leo. Kahit nanginginig, umatras ito palayo sa kanyang tita. At doon, nakita ni Ricardo ang lahat. Ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Ang takot na yon ay hindi para sa mga basag na piraso ng plorera. Ito ay takot kay Consuelo. Biglang nagbago ang lahat. Ang pagyanig na dulot ng pagkabasag ng plorera ay tila ginising ang diwa ni Ricardo mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang alaala ng sinabi ni Elena, ang reaksyon ni Leo, ang biglaang pagdating ni Tessa, at ang aksidenteng pagkatuklas sa kanyang nakaraan. Ang mga ito ay hindi magkakahiwalay na pangyayari. Ang mga ito ay mga piraso ng isang malaking palaisipan, isang masalimuot at masamang plano. Isang aksidente lang yan, Ricardo. Mabilis na sabi ni Consuelo. Napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang pamangkin. Huwag mo nang pansinin, bumalik ka na dito at… Hindi. Isang salita. Ngunit ang bigat nito ay parang isang bundok. Dahan-dahang ibinaba ni Ricardo ang pluma sa mesa. Tumingin siya kay Consuelo at sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng kalituhan o sakit sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig at matigas na determinasyon. Nakita ni Consuelo ang pagbabagong yon. At sa isang iglap, nakita ni Ricardo ang isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman sa mukha ng kanyang tiyahin. Pagkatakot. Hindi ko pipirmahan, ulit ni Ricardo. Ang boses ay matatag. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Hindi niya pinansin si Consuelo. Hindi niya pinansin ang kontrata. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang anak. Lumakad siya, papalapit kay Leo at lumuhod sa harap nito. Hinawakan ang nanginginig na mga kamay ng kanyang anak. Anak, patawarin mo si Papa. Sabi niya, ang mga luha ng pagsisisi ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Isang bagay ang kailangan niyang gawin, isang malaking pagkakamali ang kailangan niyang itama. Nagmamadali siyang tumayo at tumakbo palabas ng opisina. Nilagpasan niya ang nabiglang si Consuelo na naiwang nakatayo na parang isang estatwa sa gitna ng kanyang gumuho ng plano. Kailangan niyang mahanap si Tessa. Ngayon din, bago mahuli ang lahat. Ang hangin ay malamig at basa. Ang amoy ng basang lupa at papalapit na ulan ay nangingibabaw sa hangin. Sa lumang waiting shed ng bus, mag-isang nakaupo si Tessa. Yakap-yakap niya ang kanyang bag na para bang ito na lamang ang natitira sa kanya sa buong mundo. Ilang minuto na lang, darating na ang huling biyahe ng bus palayo sa lugar na ito. Palayo sa sakit, palayo kay Ricardo. Isang ugong ng papalapit na sasakyan ang narinig niya. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa lang itong lokal na jeep. Ngunit huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng waiting shed. Bumukas ang pinto. Tessa! Napalingon siya sa tumawag sa kanyang pangalan. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Si Ricardo. Basang-basa ito ng pawis, humihingal, at ang kanyang lumang pickup truck ay tila minaneho niya na parang hinahabol ng demonyo. Ang kanyang mga mata ay desperado. Anong ginagawa niyo dito, sir? Tanong ni Tessa. Ang boses ay mahina.
at walang buhay. "Huwag mo akong tawaging sir," sabi ni Ricardo. Lumapit sa kanya. "Tessa, pakiusap. Bumalik ka." Umiling si Tessa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Para ano pa? Para muli niyo akong sigawan at ipagtabuyan? Tapos na po tayo, Ricardo." "Hindi," giit ni Ricardo. Ang boses ay basag. "Nagkamali ako. Nabulag ako sa galit, sa sakit, sa mga kasinungalingan niya." Hinawakan niya ang mga kamay ni Tessa. Malamig ang mga ito. "Patawarin mo ako. Nabulag ako. Kailangan kita, Tessa. Kailangan ka ni Leo." Ang nga salitang iyon, "kailangan kita," ay tumagos sa pader ng yelo na binuo ni Tessa sa paligid ng kanyang puso. Tumingin siya sa mga mata ni Ricardo at nakita niya roon ang isang bagay na totoo. Pagsisisi. Bago pa man siya makasagot, ang tunog ng paparating na bus ay narinig na nila sa di kalayuan. Ito na, ang kanyang pag-alis. "Tessa, pakiusap," muling sabi ni Ricardo. "Huwag kang sumakay sa bus na yan. Sumama ka sa akin. Tapusin natin to. Magkasama." Tinitigan ni Tessa ang papalapit na bus, ang daan patungo sa paglimot. Pagkatapos ay tinitigan niya si Ricardo, ang daan pabalik sa sakit. Ngunit marahil, patungo rin sa katotohanan. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Ricardo. "Sige." Ang pagbabalik nila sa resort ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Ang kalangitan ay madilim. Nagbabadyang bumuhos ang ulan. Pagpasok nila sa lobby, naroon si Consuelo. Hindi na ito ang kalmadong babae. Ang buhok nito ay bahagyang magulo. At ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit nang makita niya si Tessa sa tabi ni Ricardo. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito?" Sigaw ni Consuelo. "Pinalayas mo na siya, Ricardo. Isa siyang mamamatay tao." "Tumahimik ka, tita," mariting sabi ni Ricardo. "Alam ko na ang lahat." Sa likod ni Ricardo ay si Leo, nakaupo sa kanyang wheelchair. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa tabi niya si Manang Flora. Ang mga mata ng bata ay nakatutok sa kanyang tita. Hindi na may takot, kundi may tapang. "Walang hiya kang babae ka," sigaw ni Consuelo. Itinuturo si Tessa. "Nilason mo ang isip ng pamangkin ko." "Paglason ba ang pag-uusapan natin, Consuelo?" Kalmadong sagot ni Tessa. Humakbang siya paharap. Gaya ng Serpentina somnia, ang halamang gamot na dahan-dahang ginagawang bilanggo si Leo sa sarili niyang katawan. Isang perpektong krimen, hindi ba? Walang bakas sa dugo at madaling ipagkamali sa isang psychological trauma. Nanlaki ang mga mata ni Consuelo. "Wala akong alam sa sinasabi mo." "Talaga ba?" Pagpapatuloy ni Tessa. "Dahil ang pagkakamali sa dosage ng gamot, yan din ang nangyari sa asawa ni Ricardo noon. Isang simpleng pagkakamali sa pagbasa ng reseta na sinamantala mo. Ikaw ang nagpalit ng dosage chart ni Elena nung araw na yon, hindi ba? Iniwan mo sa posisyon kung saan ako ang susunod na mag-aasikaso. Para sa akin mapunta ang lahat ng sisi." Natigilan ang lahat. Maging si Ricardo ay napatingin kay Tessa, na bigla sa bagong revelasyon. "Sinungaling!" sigaw ni Consuelo. "Walang patunay." "Wala nga," malungkot na sabi ni Tessa. "Pero ang galit sa puso mo, yan ang pinakamalaking patunay. Galit ka kay Elena dahil inagaw niya sa'yo si Ricardo. At gusto mong burahin ang lahat ng alaala niya, ang resort, at maging ang panganay niyang anak." Sa mga salitang yon, tila may isang bagay na nabali sa loob ni Consuelo. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyang gumuho. Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala mula sa kanyang bibig. "Oo," sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng kabaliwan. Ako nga ang gumawa ng lahat. Dahil dapat sa akin si Ricardo. Dapat sa akin ang lahat ng ito, hindi sa walang kwentang babaeng yon." Inamin niya. Sa harap nilang lahat, ang lason ng kanyang kaluluwa ay sa wakas lumabas na.
Minahal kita, Ricardo. Inalagaan kita. Pero mas pinili mo pa rin siya. Kaya dapat lang na mawala siya. Dapat lang na mawala ang lahat ng bakas niya sa mundong ito. Sa gitna ng kanyang pagwawala, isang maliit at nanginginig na boses ang pumutol sa lahat. Tama na. Lahat ay napalingon kay Leo. Nakatingin ito ng diretso sa kanyang tita. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa hirap, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Tita, tama na. Ang tunog ng boses ng kanyang pamangkin, ang boses na matagal niyang sinubukang patahimikin, ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Consuelo. Ito ang huling patunay ng kanyang kabiguan. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang pagsigaw ay napalitan ng isang mahinang pag-iyak. Isang iyak ng isang taong nawala na ang lahat. Tapos na ang laban. Natalo na siya. Lumipas ang ilang buwan. Ang hangin sa Lighthouse Bay ay hindi na kasing bigat ng dati. Si Consuelo ay nilitis at natagpo ang nagkasala. Ang kanyang mga motibo, kahit na nagmula sa isang masakit na pag-ibig na nagbago sa isang obsession, ay hindi naging sapat upang patawarin ang kanyang mga krimen. Dinala siya sa kulungan, isang malungkot na pagtatapos sa isang buhay na sinira ng sarili nitong kasakiman. Ang Lighthouse Bay Resort ay nanatiling bukas, ngunit ang pagbabago ay higit pa sa pisikal. Dahan-dahan itong binubuo muli, hindi na bilang isang marangyang resort, kundi bilang isang kanlungan. Ang mga lumang muebles ay kinumpuni. Ang mga hardin ay muling nilinang. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay nasa mga tao. Sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo, may naririnig na tawanan. Nakaupo si Tessa sa sahig, tinuturuan si Leo ng iba't ibang exercises para maibalik ang lakas ng kanyang mga kalamnan. Ang boses ni Leo ay hindi pa rin ganoon kalakas, ngunit ang bawat salita ay isang himala. Paulit-ulit na pagbigkas ni Leo habang dahan-dahang itinatayo ang kanyang sarili, nakakapit sa isang bar. Magaling, Leo. Konti na lang, sabi ni Tessa. Ang nangiti sa kanyang labi ay totoo at kumikinang. Pumasok si Ricardo, may dalang inumin para sa kanila. Ang kanyang muka ay payat pa rin, ngunit ang mga mata nito ay may kislap na ng pag-asa. Kumusta, mga bida ko? Tanong niya. Lumuhod sa tabi ni Leo at niyakap ito. Papa! Sigaw ni Leo. Ang boses ay puno ng kagalakan. Niyakap ng mahigpit ni Ricardo ang kanyang anak. Mga luha ang dumaloy sa kanyang mga mata. Mga luha ng pasasalamat, hindi ng pighati. Hindi lamang si Leo ang gumaling, maging si Tessa ay gumaling. Hindi pa rin niya nababawi ang kanyang lisensya, ngunit ang kanyang profesionalismo at dedikasyon ay muling nabuhay. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag at puno ng pagmamahal. Kinabukasan, habang papalubog ang araw, naglakad sina Ricardo at Tessa papunta sa parola. Ang luma at makasaysayang parola na matagal nang naging simbolo ng pagkalimot, ngayon ay nagiging simbolo ng pag-asa. Maraming salamat, Tessa, sabi ni Ricardo, habang pinagmamasdan ang nagbabagong kulay ng langit. Kung hindi dahil sa'yo, mawawala ang lahat ng ito. At si Leo? Umiling si Tessa. Hindi niyo po kailangang magpasalamat, Ricardo. Ginawa ko lang po ang tama. Tumingin siya sa dagat. Matagal na po akong tumatakbo mula sa nakaraan ko. Dito, sa Lighthouse Bay, sa wakas ay natutunan kong harapin ito. Kinuha ni Ricardo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na susi. Ibinigay niya ito kay Tessa. Hindi ito susi ng kwarto o ng anumang lock. Ito ay isang susi na may simbolo ng Lighthouse Bay na nakaukit. Hindi na ito susi ng katiwala, sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Tessa. Ito ay susi ng pag-asa, susi ng pangalawang pagkakataon, at marahil susi ng puso ko.
Isang mainit na agos ang dumaloy sa puso ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nanubig. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati ay unti-unting lumisan, napalitan ng isang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap, pagtanggap, pagmamahal. Sinira ng mga kasinungalingan ang lugar na to, Tessa, sabi ni Ricardo, hinawakan ng kamay niya. Pero ang katotohanan, at ikaw, ang muling bubuo nito. Sa paglubog ng araw, habang ang kulay kahel at lila ay naghahalo sa kalangitan, ang ilaw mula sa parola ay dahan-dahang umikot, nagsisimulang magbigay ng liwanag sa madilim na karagatan. Hinigpitan ni Tessa ang hawak sa kamay ni Ricardo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang mga sugat, ang lahat ng kanyang mga takot ay tila naglaho. Nakita niya ang isang kinabukasan na dati akala niya ay imposibleng maabot. Isang kinabukasan na may pag-asa, isang kinabukasan na may kasama. Humarap sila sa isa't isa. Ang mga mata nila ay nakatingin ng malalim, nakikita ang mga kaluluwang nasaktan, ngunit ngayon ay unti-unting gumagaling. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng nagliliwanag na parola, sa gitna ng lighthouse bay na muling nabubuhay, naghalikan sila. Isang halik na puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing, ang pag-ibig na binuo sa katotohanan at pagpapatawad ay mas matibay kaysa sa anumang kasinungalingan.